Magandang hapon mga kapatid at muli po ay nag-aanyaya po kami na tayo magsama-sama para magkaroon tayo ng sharing ng salita ng Diyos. At napakahalaga sa atin ito. Ito po ay nakatutulong sa ating pananampalataya. Pwede po ba tayong mag-umpisang manalangin? Tayo po lahat ay yumuko. Panginoon, salamat po sa ngayong araw na ito na kami po ay inyong sasamahan at pagpapalain. At higit sa lahat, Lord, tuturuan at bibigyan ng kalakasan spiritual na sa pamamagitan ng inyong salita. Pasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa pagsisisi at kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon. Ito po yung nakalagay sa Lucas 24, verse 47. Matapos na ang Panginoon ay dakpin at pahirapan at siya po ay handa ng ipako sa krus. At pagkatapos po noon, siya po ay ipinako na sa krus, siya ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Itong Luke 24:47 po, ito po ang nakalagay. Sabi po dito, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Sa kanyang pangalan lamang ang pagsisisi at kapatawaran ay kailangang ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Ito po ay sinasabihan ng ating Panginoon, ang mga alagad, mga apostol, bago siya umakyat sa langit. Patapos niyang mabuhay na maguli. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon ngayon, sa labis na pagdami ng tao, ang pagdami ng tao, pagdami rin ng kasalanan, no? Kasalanan ng bawat ginagawa po ng individual. At kaya nga po sa Biblia, kahit hanggang ngayon ay ipinangangaral ang pagsisisi, sapagkat matatamo ang kapatawaran sa pangalan lamang ng Panginoon. Wala pong kapatawaran sa sinumang reliyon. Wala po tayong matatamong kapatawaran doon. Kapatawaran ng ating mga kasalanan. At wala rin pong kapangyarihan ang reliyon na magpatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Tanging ang Panginoon, sa kanyang pangalan lamang ang pagsisisi at kapatawaran. Wala po kanino mang pangalan na ating kinikilalang Diyos-Diyosan, yung mga kinikilala po natin mga Diyos-Diyosan noon, wala po yan, wala pong kapatawaran dyan. Tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoon. At alam niyo po, patungkol po sa pagsisisi na ating pag-uusapan, ang Biblia po ay kahit kahit noon po at hanggang ngayon po, sabi ko nga po sa inyo na ang salita ng Diyos itinuturo ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito po ang binasa natin sa Luke. Kailangan ipangaral ang pagsisisi at pananalig kay Kristo Jesus. May nakalagay po sa Luke 13:1-5. Magsisi o mapahamak. Kailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat hindi po biro. Kaya nga po tayo ngayon ay nakakaranas ng ganitong pagsubok. Hindi lamang po sa ating bansa, sa kabuuan po, ang lahat po ay dumaranas ng pagsubok. Lahat po ay nahihirapan, especially yung hindi po makapaghanap buhay at yung mga natatanggalan ng trabaho at wala na pong trabaho dahil po sa pandemya na ating nararanasan. Sabi po rito mga kapatid, sa Luke 13:1-5, dapat daw talikuran ang kasalanan. Lahat po tayo na nagkakasala, kasama po ako, ang bawat siya'y dapat tinatalikuran ang kasalanan. Yun po ay ipinag-uutos. Luke 13:1-5 nakalagay po yan.
At sa Matthew 11:20, sabi ron, babala sa mga bayang di nagsisisi sa kasalanan mula sa kasalanan. Bagamat individual po yung ating ipinapangaral, pero sa Bible din po nakalagay may mga bayang di nagsisisi. Kailangan na maabot ng mabuting balita, kaya po walang tigil ang pagpangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat kailangan na ang bayan, especially kapag laganap ang kasalanan, ay dapat magsisi at matamo ang kapatawaran sa pamamagitan ng ating Panginoon. At mga kapatid po, lilinawin po natin, ang pagsisisi po ay hindi po, ito daw po ay mula sa puso, hindi raw po mula sa nguso. At walang pagkukunwari. Ang tunay na pagsisisi, tinatalikuran ang kasalanan. Sinasabi nga po natin na hindi po tayo perfecto, lahat po tayo magkakamali. Kahit nagsisi ka na, magkakamali ka pa rin po. Pero hindi iba po yung lagi mong ginagawa. Ibig sabihin yan, kapag ikaw ay nagsisi, kailangan mong talikuran. At iwasan. May kasama po din yung aksyon na iiwasan mo, yung kasalanan na pagsisisihan mo. Halimbawa, kayo po ay mayroong bisyo, tayo po ay may bisyo. Ano po ang paraan para malagpasan natin yung bisyo na yan? Alam niyo po, marami po tayo po ay inalipin ng bisyo rin panahon na yon. Ako po, inalipin din po ako ng bisyo. Pero ipinakita sa akin ng Panginoon yung ugat na dapat putulin para hindi na tumubo bilang isang malaking puno. Ang malaking kasalanan, dapat makita po natin yung ugat. At putulin po natin yung ugat. Paputol natin yung ugat upang hindi na lumala yung kasalanan. At kung ilalala yung kasalanan, ibig sabihin lang po niyan, hindi po sa puso yung ating pagsisisi. Ito po ay nagmumula lamang sa puso. Ang pagsisisi ay ipinakikita sa gawa na kailangan niyang talikuran yung kasalanan. At ang tinuturo po ng Acts chapter 3:19 ng si Apostol Pedro po ay siya po ay nagtalumpati, nangaral po. Sabi doon sa Acts 3:19, magsisi at magbalik loob upang pawiin ang mga kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, kailangan pagsisihan, talikdan upang pawiin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kamuhian natin ang kasalanan. Kapuotan. Ang kasalanan po dapat kinakamuhian, kinapupuotan. Hindi po dapat minamahal ang kasalanan. Kung mamahalin po natin ang kasalanan, lahat po tayo ay maaaring parusahan ng Panginoon. Hahatulan po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya nga po napakahalaga ng pagsisisi. Ang bawat individual, bawat bayan, bawat bansa ay magsisisi sa kasalanan. Remember po, nais ko pong ipaalala sa inyo yung nangyari sa Ninive. Yung panahon ni Jonas. Nagkaroon po ng babala ang Panginoon na itong bansang ito ay parurusahan ng Panginoon. At gusto niyang isugo si Jonas, si Propeta Jonas. Pero si Propeta Jonas ay umiwas, siya po ay, sa madalit salita, siya ay umiwas, nagtago siya, pero ganun pa man ang Diyos, kapag inutos ng Diyos, siya po ang masusunod. Kapag sinabi ng Panginoon na isusugo kita, isusugo ka ng Panginoon. At kahit na pinagtaguan niya ang Panginoon, doon pa rin siya napunta at doon siya dinala ng Panginoon. At alam niyo po ba ang nangyari? Nung ipinangaral na ni Jonas sa lugar ng Ninive na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan, pati ang hari, pati hayop, sila po ay nagpakita ng kanilang pagsisisi. Hindi po itinuloy ng Panginoon ang kaparusahan. Hindi niya po pinarusahan ang lugar ng Ninive. Kaya po napakahalaga ng pagsisisi, mga kapatid. Ang pagsisisi po ay hindi lamang po yan parang sinabi lang ng iyong labi.
ang pagsisisi, kalakip ang pagtalikod sa kasalanan. Kakamuhian mo, kapupuotan mo ang kasalanan. Remember mga kapatid, mahal ng Panginoon ang mga makasalanan. Paulit-ulit po natin sinasabi, si Kristo po ay tinubos, siya po ay namatay sa kasalanan ng tao. Pero hindi po kukusintihin ng ating Panginoon ang kasalanan ng bawat isa. Kaya nga po may paghatol, paghukom, ibig sabihin nahahatulan ng Diyos ang buong mundo ayon sa mga kasalanan nilang ginawa. Kaya ang pagsisisi mga kapatid ay kapag tayo nakagawa ng kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon. Kung alam mong inaalipin ka ng kasalanan at hindi ka makalaya dyan sa bisyo na yan, alam mo kapatid, ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Kailangan mong gawin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hanapin mo yung ugat kung bakit ka inaalipin ng kasalanan. Kung bakit ganyan nakalaki. Hindi mo maiwasan ng alak, hindi mo maiwasan ng bisyo, sugal, pambababae. Hindi mo maiwasan yan. Hanapin mo yung ugat. At tutulungan ka ng Panginoon at palalayain ka ng Panginoon kapag ang tao ay lumapit sa Kanya at nagsisi at handang magbagong buhay, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang kahilingan mo, kapatid. Tutulungan ka ng Panginoon na lumaya sa kasalanan. Lamang magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi upang matamo natin ang kapatawaran at pawiin ng Diyos yung ating mga kasalanan at linisin tayo sa ating karumihan. Amen po mga kapatid. Kaya nga po sa Bible, ay laging ipinapangaral si Kristo sapagkat ang ating Panginoon, sa Kanya lamang po natin matatamo yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong araw na ito at kung gusto mong ilid kita sa panalangin, kung nais mong magsisi at makalaya sa bisyo, pwede kitang ilid sa panalangin upang matamo mo ang kalayaan at kapatawaran na ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, sino man po yung sumusubaybay sa aming Grace Everyday na patuloy na nagnanais na siya'y makalaya mula sa kasalanan at sa bisyo, Panginoon. Ipakita mo sa kanya yung ugat, Panginoon. Ito po ay nagmumula sa pita ng laman, hilig ng laman, Panginoon. Upang maputol niya po yung ugat at hindi na po lumaki yung kasalanan at hindi na po siya muling alipinin nito, Panginoon. Nalalaman po namin, Panginoon, ang kapatawaran ay sa iyo lamang po namin matatamo. Pagpalain mo po ang taong kapatid namin na nanonood, sino man po sila, pang saan man po sila lugar, naroroon, paabutin mo po sila. At marami pong salamat, Panginoon. Hayaan mo ang iyong salita ay patuloy na manatili sa kanilang mga puso at pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.